Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Panay sa probinsya ng Capiz. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Panay. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 80 kabanata, ang talata po ay siya. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat ang buong lupain ay nalaganapan. Yan. Ay nalaganapan. Praise God. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pinagtaniman. Doon ay nagugat ang buong lupain ay nalaganapan. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nagugat ang buong lupain ay nalaganapan. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Sa aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Sa oras na ito, Ama, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Panay sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Panay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pita sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Panay. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 37 kabanata. Ang talata po ay 2. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Silpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay binigyang linaw ang kasaysayan ng sambahayan ng nunong Jacob. Ano po? At ito'y sinimulan sa pamamagitan ng paglalatag ng buhay ni Jose.
At siya, samantalang 17 taong gulang, nag-aalaga ng mga kawan kasama ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po, ang isa sa interesting, ano po, ah, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ang kanya pong kasama ay yung mga anak ng mga asawang lingkod ng kanyang ama. Hindi po yung kanyang mga kapatid, dalawa po yung asawa ni Jacob, si Leah, yung panganay, at si Raquel, yung bunso. Ano po, sa babae, silang dalawa yung asawa ni Jacob. At yung kani-kanilang mga lingkod, yung kani-kanilang mga alipin, ano po, na naging asawang lingkod ni Nunong Jacob na sina Bilha at Silpa. At ang kasama ni Jose sa pag-aalaga nung mga kawan ng kanyang ama ay yung kanyang mga kapatid sa mga asawang lingkod. So, yung kanyang mga kapatid sa isa pang nanay, hindi niya kasama. Ano po ang sinasabi sa atin nito? Si Jose po, mas bata dito sa kanyang mga kasamang kapatid. Pero, sabi ng banal na kasulatan, alam niya yung ginagawang masama nung kanyang mga kapatid at kanyang sinusumbong sa kanilang ama. Sa istorya pong ito, makikita natin kung paanong mukhang mas pinapaboran siya kesa dun sa kanyang mga kapatid. At mukhang may itinalaga na gawain sa kanya bilang taga-sumbong. Alam niyo po, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin na masipag mamuna. Samantalang, sino ba ang gustong mapuna? Ano? Sino ba ang gustong itinatama? Pero, yung pong mga kapatid natin na tila nasanay sila na ang nag-e-enjoy sila yung gawain ng pamumuna. Samantalang hindi ito nakakatuwa, hindi ito masaya para dun sa mga napupula. Alam niyo, dapat tayong magpasalamat kasi meron silang panahon para tayo itama at ituwid. Wala namang mali dun sa ginagawa ko, Bernie. Akala mo lang wala, pero meron. Meron at meron. Alam niyo po, ako humingi ng tawad sa inyo. Isang napakalagang bagay na hindi natin dapat baliwalay. May mga hindi tayo napapansin na nakikita ng iba at wag nating baliwalain na bigyan ito ng pagkakataon na mabaliwala kasi kapag hindi natin ito naunawa, matutuwid na sana tayo o magiging maayos sana tayo. Pero dahil doon sa hindi natin pinansin, sayang. Hindi natin dapat balewalain yung katotohanan na hindi naman tayo perpekto. At kung may mga tao na nagnanais tumulong sa pamamagitan ng pagtutuwid sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ako po'y naniniwala yung mga tao na inihahatid tayo sa tamang landas, hatid ng langit sa atin. Ang Diyos ang nagdala sa atin. Kaso napakasakit magsalita. Kaso Bernie,
parang hindi naman tama yung lahat ng sinasabi niya. Oh, kayo na nagsabi. Hindi tama, parang hindi tama lahat. So, meron siyang sinasabi na tama. So, doon tayo mag-focus. Alam niyo po, yan yung isa sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa kanyang itinuro sa aking buhay na kapag pinagtutuwid sa akin, doon ako lalagay sa kaisipan na gusto niya nasa tama ako. Ano po? Na kahit na kapag pinakinggan ko na ang pakiramdam ko sa aking puso, sinasaktan ako. Alam niyo po, nababaliwala yun. Kasi ang iniisip ko, gusto niyang matama. Gusto niyang ang mangyari sa akin. Lumakad ako sa bilang sa katotohanan. Pinapawi po nito yung kaisipan na sinisiraan ako. Na ako gusto lang punahin. Na ako gusto lang sabihan na tama yung ginagawa. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito po'y naghatid sa akin sa ilang bahagi ng buhay ng tagumpay. Na hindi po ako nag-alala, hindi ako natakot, hindi ako nasaktan. Kasi naunawa ko na wag ituon ang pansin dun sa mga hindi magagandang sinasabi. Kundi ituon yung kaisipan sa gusto niyang matuwid ako. Gusto niyang lumakad ako ng tama. Gusto niya na gawin ko kung ano yung nararapat. At mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin ito na kung ang magiging kaisipan natin, tinutulungan tayo ng kapatid natin na lumakad sa katotohanan, bakit tayo aayaw? Bakit natin hindi bibigyang pansin? Mas lalong dapat nating pasalamatan at unawain. Kaya niya pala gusto. Kaya niya pala itinuturo sa akin ito. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan na kapag tayo'y nag-isip ng negatibo sa mga nakapaligid sa atin, hindi po magandang idudulot sa ating kalusugan. Kapatid, maniwala. Isang pag-aaral ang ginawa nila sa Japan patungkol sa mga tubig. Ang ginawa nila, yung isang tubig, isang grupo ng tubig, nagsalita sila ng magaganda, ng mga papuri. Tubig po ito At yun, mga positive words, no? Yung sinabi nila. Yung isang tubig naman, tapos po, nilagay nila sa freezer. Yung isang tubig naman, isang grupo ng tubig naman, puro mga masasama ang sinabi nila. Nagmura sila, nagsalita sila ng kasinungalingan, at pagkatapos nun, inilagay din nila sa freezer. Alam niyo po, after some time, nung kinuha nila sa freezer, kitang-kita nila yung mga yung grupo ng tubig na inilagay nila ng magaganda, yung mga sinasabi, may pagpapasalamat. Alam nyo, nung ilabas na nila, nakita nila na may mga shapes. Yung, nagyelo kasi tubig ano po, nagyelo. May mga shapes na ang gaganda. Parang ah, yung sa snow. Ano po? Parang ganon. So, natuwa sila. Sabi nila, ganda pala nito, ganyan. Ang ganda nung naging bunga. So, ang ginawa nila, tinignan din nila yung pinagsalitaan nila ng hindi maganda. Uh, Minura nila at nagsinungaling sila. Alam niyo po, nung kinuha yung tubig na yun, namangha sila kung gaano kaganda
yung shapes na parang snowflake, ang sabi nila ano po, para dun sa mabubuti. Aba, para naman itong puro kidlat, wala sa ayos, 'no, hindi maganda yung pagkakahugis nung mga nasa loob ng tubig. Alam niyo po nung inaral nila, ayon sa research, kapag ang tubig, pinagsalitaan mo ng magaganda, nagiging mainam ito para sa kanya. Ang katawan po natin is made up of 70% liquid. Yung po dugo, ano po, yung mga, tubig-tubig, may mga tubig po tayo sa katawan. Biro niyo, kung puro negatibo, kung puro pangit, kung puro sumpa, yung pagmumura, sumpa po yan. Kung puro sumpa ang ibinibigay natin sa ating mga sarili, yung mga sinasambit natin, aba, sinasabi natin yan sa sarili natin. So ano po ang marapat na mangyari? Dapat magsalita tayo ng mabuti. Dapat magsalita tayo ng maganda. Dapat magsalita tayo ng ikakaunlad. Kasi siyempre, kung mainam yung mga shapes na nakita dun sa nagsalita sila ng mabuti, aba, anong gagawin niyan sa ating mga katawan kapag nagsimula tayong magsalita ng naaayon sa katotohanan na itinalaga ng Panginoon para sa ating mga. Alam niyo po, totoo na hindi lahat, nagagawa natin kasi wala namang perpekto sa atin, ano po. At kung tayo po ay nagkakamali, natural po iyon, lahat po ay nagkakamali. Pero kapag sinasalitaan pa natin ng hindi maganda at hindi tama ang ating mga sarili, pinapahina natin yung bawat bahagi niyan. Ano ba gusto niyo? Hindi kayo maging sapat at ganap sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Yung habang nagtatrabaho ka, aray ko ang sakit. Naalala ko po yung kuwento patungkol dun sa nating kapatid na naghanap siya ng trabaho kasi na walan siya ng trabaho. Siya po ay nagtatrabaho sa opisina. Ano po? Tapos, ang dami niyang in-applyan, walang tumanggap sa kanya. Yung isang opening, janitor. Naku, dahil wala siyang trabaho, may pamilya siya. So sabi niya, ano, patulang ko na 'to. Kinuha niya, nag-janitor siya. Naku, 1 linggo pa lang, hindi niya na ma hindi niya na mawari yung sakit nung katawan. Kaya alam niyo po mga kapatid, wag nating binabalewala yung ating mga janitor. Wag nating sinisimangutan, ano po, dahil hindi madali yung kanilang trabaho. Akala lang natin madali, akala lang natin kaya nila. Pero samantalang totoo naman na kaya nila, hindi po madali, mabigat po ang trabaho ng mga janitor. Kaya walang galang na sa inyo kung tayo makakita ng janitor, tayo magpasalamat at imbis na hindi mabuti yung sabihin natin sa kanila, mag-declare tayo ng blessing. Mga kapatid, kung ating mauunawa ito, hindi tayo mangungusap ng hindi tama. Hindi tayo mangungusap ng hindi maganda kung hindi ang ating gagawin yung dakilang kalooban ng ating Diyos. At paano ito magiging posible? Kapag tayo nanangan sa salita ng Diyos. Ito po yung pangangailangan. Ito po yung kadahilanan kung bakit tayo, kahit sa maikling pagkakataon, tayo po'y nagbubulay ng katotohanan. Sapagkat ito po yung pinanggagalingan ng ating pananampalataya upang magkaroon ng katuparan
ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang aming maunawa ang iyong kalooban at maging pagpapala para sa aming pangangatawan. Kami po humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami, Ama, ay nanahan na ituon yung aming pansin sa mga hindi mabubuting bagay. At kami patawarin mo sapagkat lalo na ito'y nagdulot ng hindi maayos sa aming pangangatawan, Ama, ang aming hiling, ang iyong paglinis, ang iyong pagpapagaling at pagsasaayos ng lahat naming karumihan. Dasal namin na kami ay lumakad sa iyong katwiran, katulad, Amang Diyos, ng pagsunod at pagganap ng iyong naisin. Amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na wala silang kakayahan na sa kanilang mga puso, tunay, Panginoon, nananahan ang sakit, nananahan ang kahihiyan sa pangalan ni Jesus. Hiling namin ang iyong pagpapagaling, pagsasaayos, at pagkakaloob ng iyong pagpapala sa aming mga kapatid. At sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin namang Diyos ang bayan ng Panay sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, magkaroon ng pagkakaisa ang katawan ng aming Panginoong Hesus Kristo sa bayan ng Panay, maging dahilan nito ng pagkilos mo ng may kapangyarihan. We declare the of bayan ng Panay. Kayaan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at magkaroon ng katuparan ang iyong layunin sa kanila habang aming dinudulog ang kaunlaran at ito'y dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na mapangyari ang iyong naisin ng aming bayan ay maging launching pad of the gospel, missionaries, sending country, at America Visa in the heart of His glory. Dasal namin ng pagsama, pangunguna, at pagpapala mo sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. Lord, ang aming panalangin, pawiin mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaway at ilantad mo ang kasinungalingan sa pangalan ni Jesus. Pamadalangin namin na lumakad sa iyong katwiran at katotohanan ang aming pinakamamahal na bayan at ito'y posible lang sa pamagitan ng iyong pangunguna at pagsama. Abang aming naging dinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Lord, ikaw pong magkaloob sa kanila ng renewed revelation, renewed inspiration upang tunay kanilang lakaran at ganapin ang iyong itinalaga para sa kanila. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mo kayong sumaksi at patuloy na magpala sa aming mga manggagawa. As we also pray, Panginoon, sa mga bayan na aming tutungungin upang manalangin at hilingin ang apoy ng inyong kapangyarihan at pagpapala sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong spirit sa mga bayan. Ngayon din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. So, kilusan mo ng may kapangyarihan. Katulad din, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. Lord, namin din idinudulog sa iyo yung aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, at Church Renewal. Kilusan mo po ang mga ministeryong ito, ipagkaloob ang lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay para sa iyong kapurihan. As we also pray, Panginoon, sa mga
lingkod mo na gumaganap ng iyong kalooban sa bansang Israel. We declare peace. We declare blessing. Maraming salamat. Inaangkin namin, tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending bliss of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with park, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. God. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.